Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila, Vice President Sara Duterte. Hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante. Umaalingasaw na sa publiko na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte na baka raw mabalikan siya nito. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil abay mas mataas pa at hindi pa sigurado, undecided pa ang kanilang iboboto na nakakuha ng 18% na mas lamang pa sa 1% ni Speaker. Kaya nga katakataka dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing Speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga niyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Dagdag pa nito, si Sara Duterte and Raffy Tulfo lead the list of presidential candidate for election 2028. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They've done their worst and she's still the most preferred, diba? Si Raffy Tulfo, wala pang nabubunyag sa kanya na secret candidate nila. Wala pang issues na nakakalkal kasi busy pang tao sa Quadcom. Si Raffy Tulfo
grupo na mas tahimik pa kay Mark Villar na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado is super demure pala, who wants somebody demure na ang kaya lang ay mga kabit. Saan yung ingay niya sa mga importanteng issues. Pound for pound, after everything that's happened to her, Sara is the real winner in surveys after siraan ng bongga, still number 1. Meanwhile, yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, still in the last one. Sige, bilhin nyo yung survey firm na to kasi di pa nabibili to. Uncle. Tapos lumabas ang balitang ito ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante na umaalingasaw ngayon sa publiko. Na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President na si Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte at baka raw mabalikan siya nito. Parang, sabi nga ng iba na yun ang tono ng kanta. Dati raw, abakada. Ngayon, ABC na. English na daw ngayon. Ibig sabihin, may pangamba daw ito, di umano. Baka raw manalo, ang dating BP Sara, balikan siya di umano. Hindi raw malayo. Sagot niya, according to the video, pwede natin ipasok yan. Pasok na natin para, kayo na ho ang bahalang mag-analyze at humusga. Okay, pasok natin yan. Kuya, ano bang meron? Kwento mo na. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas. BBM Tamba, nahuling nagsisinungaling. Sa bibig mismo nila nahuli silang nagsisinungaling. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So kung merong Pastor Marcoleta tandem, meron ding BBM Tamba tandem, sinungaling. Mga budol talaga to magpinsan na ito. Pangatlo, Young Guns, takot sa impeachment. Yan ito, tingnan natin. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na Yun, nakita nyo naman nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Kalma. All-out war sa mga smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi. Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo bilang na araw ninyo. Bilang na araw?
Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. Oo, may nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga ha. Ito, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli, pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko eh. Ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may pastor, Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Huwag na natin palahabain eh. Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita, may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay? Gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebentan ninyo? Kukuhanin ninyo? Nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna? Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyo pang ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na eh. Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin, nakalusot na. Tama o tama. Kung bakit sa droga, dapat sa port pa lang, huli na. Sa airport pa lang, huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari doon sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita. Record-breaking drug hole, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin. Pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin. Tanong lang. Saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasabihan nyo na naman yung taong bayan eh. All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, taong bayan eh. Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kaming taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, ipapakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, nyo. Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo eh. Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM ikaw, tsaka ikaw. Sagutin nyo. Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino, kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang... Niloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos siya sa 2028 pagbaba ni Marcos? Huwag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad doon si PRRD nagsalita? May listahan siya oh. Ito yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta.
Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM Tamba tandem. 请充电。 Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Ha. Ang dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM Tamba Tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Eh, para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No, secretary ba siya bumaba presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yun? Sili, tumaas din. Presidente, Agriculture Secretary rin? Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Oh. Pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Eh kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panluloko sa taong bayan? Alam mo kaya itong pagsalisalita nitong si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit mo pa ngayon. Di ba? Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa beli tayo ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na Ayan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba? Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na po Ang dami ko pong nare-receive ng messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo. 2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba. Sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatay na yung mga kabayo, saka nyo isi-serve yung damo? Eh, talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako eh. Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Eh, sino inaasikaso nyo? Kakapokus nyo sa Duterte. Di ba? Ay ayaw nga nyo magpa-drug test eh. Kasimple nun eh. Natakot kayo sa drug test. nakikita ko, no? This one we're going to... Ako tanong ko lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test? Si BBM, papayag ba pa-drug test? forward. In fact, there will be hearings in big... Ano naman koneksyon sa bigas noon? Paano kasi? Yan sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kay si Lenny, lutang. Yan ang sinasabi nila. Hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Kaya lang, parang ganun lumalabas eh. Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test? Nang hindi na kayo pagdudahan, na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, oh? This week. Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun eh. Kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Diba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election, nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto niyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan ha. Tanungin niyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo? Kasi kailangan ng bansa natin yan eh. Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong nyo sa mga congressman, may infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Yung bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila,
Pabulok ng pabulok? Pambihira yan. Hindi, nuknukan ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto ng hindi nakagawa ng infrastructure. Anong silbi ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Kayo mag-decide. Di ba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila?